Doon po sa nabanggit ninyong 7 pisong baba ng Duterte administration, pwede po ba ninyong i-clarify yon kung talagang 7 piso, gagawin 7 piso kada kilo yung bigas that time, or yung sinasabi po ng dating Pangulo na reduce o bawasan lang ng 7 piso yung presyo po ng bigas? Nasa news na po yan. Maaari po niyong i-refer po ang news patungkol po dyan. So, malinaw po na reduce po yung nabanggit, pero kayo sabi ninyo sa inyong vlog po ba yun or whatever, yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news? Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip Hindi na... po yung pahayag ng Pangulo. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, para lang po hindi malito. Then, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Ms. Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito. Inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo at ang gobyerno. Tuluyan nang umamin sina dating Bureau of Customs Chief Isidro La Peña at Nicanor Faeldon tungkol sa mga nangyayaring corruption noong panahon ni Pangulong Duterte dahil nga muling binalikan sa Quadcom hearing yung mga nangyaring anomalya sa custom gaya ng pagkawala ng tonneladang nasabat na droga na laman ng 2 magnetic lifter. Dito na nga umamin ang mga dating custom chief na dahil nga sa TARA system ay maraming illegal na produkto at mga kontrabando ang mga nakakalusot. At dahil dito, mahigit sa 27 billion pesos ang nawawala kada taon. Ito ay isa sa mga malaking corruption bukod pa sa Farmally noong panahon ni Digong. Isa rin sa mga dahilan kung bakit hindi mapuksa ang illegal na kalakaran ay dahil kontrolado umano ng Davao Mafia ang mga transaksyon dito. At alam naman ng taong bayan na si Atria Manscarpio at Polong Duterte ang mga nasa likod ng tinaguriang Davao Mafia na kamakailan lang ay ibinulgar ni Mark Taguba at Jeannie Guban. Hindi na nga maikakailan na talamak ang katiwalian at corruption noong Duterte administrasyon. At ngayon naman ay pilit nilang pinalalabas na corrupt din ang Marcos administrasyon, subalit wala naman silang maipakitang ebidensya. Di gaya ng aligasyon kay VP Sara at sa ama nitong dating presidente ng Pilipinas, marami ang mga testigo at umamin sa mga paratang tungkol sa mga illegal na gawain ng mga Duterte. Kayo mga ka-justice, ano ang masasabi nyo sa mga pag-aming ginawa nila La Peña at Faeldon tungkol sa talamak na TARA system noong panahon ni Duterte? At naging kontrobersyal dahil sa nasabat na malaking transaksyon ng illegal na droga at kalaunan ay naipuslit dahil umano sa pagmamanipula ng Davao Mafia at naging dahilan din ng pagkakasibak sa pwesto ni dating Bureau of Customs Chief Nicanor Faeldon. Sa palagay niyo ba mga ka-justice, unti-unti nang nabubuking ang mga kabulastugan ng mga Duterte?